Alas 10:03, alas 10:04 ng gabi. Brother Jay, sinasabi maraming mga speculations about Tree Atlas and also sa Arcturus-1, mga kometa to na nasa solar system. At ang sinasabi, ito raw yung arrival ng mga galactic beings, iba't ibang mga galactic brothers natin ang talagang nandito na sa ating solar system. What do you think? Ano ang dahilan at agenda kung bakit narito ng mga galactic beings na ito? Kung napapansin nyo yung mga nangyayari ngayon sa Earth, sa sangkatauhan, nagkakaroon ng mga upgrade, no? Possible na meron rason, no? Kung bakit din sila nandito sa Earth. Gaya nga na lagi sinasabi nila, nandito sila para tulungan ang humanity. Huwag tayo matatakot. Welcome natin sila. Ayan. Yes, ay. Pero ikaw ba, Brother CJ, gusto mo ba sila makita? Pwede naman. Kung ang estimated na darating daw sa December, di Merry Christmas sa kanila. Diba? Diba? Di pasalubungan natin sila ng Merry Christmas at Happy New Year. May gift. Si Miss Kat, ano masasabi mo? Ikaw ba personally, you believe na may mga galactic beings? Opo, naniniwala talaga ako na may mga galactic beings, saka na merong mga ibang entities na hindi lang tayo yung dito sa mundo, na mas nauna pa nga sila. So, yun, pwede naman tayong maniwala, pero correct. iwasan natin na matakot. Kasi, sa tingin ko, safe naman din kung kung maniniwala tayo. Ayan. Miss Yuki? Opo, sa tingin ko kasi kaya maraming natatakot is because hindi pa sapat yung nalalaman nila. So, normal sa isang tao na matakot kasi hindi nila nalalaman, wala silang alam. So, isipin natin na lahat tayo pare-parehas na ginawa ng Panginoong Diyos. So, hindi porque hindi natin sila nakikita or iba itsura nila is iba na sila or dapat silang katakot. Hello at magandang gabi po sa kanilang lahat mga kaibigan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Ini-invite ko po kayo mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio hosted by Brother Ray Sibayan. Pag-usapan po natin ang tungkol sa controversial na Three-Eye Atlas dahil magpahanggang ngayon siya pa rin po ang hot topic sa mga bali-balita. Ito po ba ay dadaan lang sa ating solar system or ito po ba ay sasakyan ng tinatawag nating mga aliens? Alien invasion na po ba itong mangyayari pag nagsimula nang dumating ang Three-Eye Atlas? Dapat po ba natin katakutan? O dapat po ba nating ipagdasal na lang po or i-welcome ang dadaan na Three-Eye Atlas? Yan po ay pag-usapan po natin mamaya, kaya wala po nga absent. See you! Okay. So, ito siya. So, ito yung sun. Kita niyo yung sun, no? Nandito siya sa kabila. Ayan, no? Ayun. Actually, maliit lang siya talaga. Pero, sa Hubble telescope at iba pang mga malalaki mga teleskopyo, kitang-kita siya. Pero ito lumalabas na malapit siya sa sun. Ngayon, ang tanong natin, ba't ba natatakot kayo sa Three-Eye Atlas? Dapat bang katakutan? Marami speculation about Three-Eye Atlas. Sabi ito raw ay galactic ship galing sa ibang star system. Yan na, yan natin pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Three-Eye Atlas. Ito'y itinuturing na kometa sa pangkaraniwang pangunawa ng tao. Pero bate na rin sa obserbasyon ng mga siyentista, ng mga eksperto, ng mga astronomer, kakaiba ito sa normal na kometa na biglang pumapasok sa ating solar system.
If 3i Atlas truly represented artificial technology rather than a natural space object, it demonstrated engineering capabilities and scientific knowledge from a civilization that was potentially thousands or even millions of years more technologically advanced than current human civilization. At dito lumabas ang hinala na marahil ay hindi ito isang kometa or comet, kundi ito ay sasakyang pangkalawakan ng mga galactic beings. Marami ng mga nasa larangan ng metaphysics, sa larangan ng ufology, sa larangan ng channeling or yung kakaroon ng communication with extraterrestrials, and sa larangan din ng mga ng remote viewing na nagsasabing hindi nga ito kometa, kundi ito isang sasakyang pangkalawakan or spaceship ng mga galactic beings. Or not. Now we have 3i Atlas and they have communicated that they are coming, and again now for their purpose is the thing to see the information inside of us. It is to raise our awareness and open our awareness to greater heights in order to change the course of the future for mankind and not to succumb to AI. I also heard the phrase where they said, because I did ask like, what's with the concern about Earth going to its own massive destruction? And the answer was, when one exists, everything exists, like all exists. So they're trying to put it on them as a responsibility to keep everything in place as it should be. And I don't know how destructive we will become in the age of full-blown AI, because right now we're just at the tip of AI use, and we don't know how far our governments, plural, and people in high authorities, high positions will go forth employing AI for I don't know what. So they are just trying to prevent a massive destruction that's going to be caused by us and AI in the future. And so they're coming. But the message is kind of cryptic. You know how when you say to one government that you must all unite, and they suddenly feel like, oh no, we're going to lose our leaders, we're going to lose our country's superpowers, you know, and so they're trying to put up arms and thinking that they have to go to war, but it's not that. And 3i Atlas won't land. So it's not gonna cause like, what is that movie, that Skyline and Dark Knight or something. Nothing like that's gonna happen. They're not here to harvest anything. They're so far advanced than that. Like, we are so crude. We're just starting our evolution, and definitely it's not what they're after. They're really after saving us. So, yan ang ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo ngayong gabing ito. At ating bigyang daan ang mga sinasabing mga remote viewers kung ano ang kanilang insights, ang kanilang obserbasyon sa kometang ito. At dun sa nauna nating discussion ay talagang lumalabas na mayroong mga extraterrestrial beings sa loob nitong 3i Atlas. Hindi man ito nakikita sa third dimensional reality, makikita ito sa fifth dimensional reality. So hindi sila physical beings. Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. Oh, really? The propulsion system.
Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Saturday, Sabado. Ngayon po ay October 25, 2025. At ating pong pag-uusapan ngayon po gabi ito mga kaibigan ay tungkol po sa bisita natin sa Kalawakan. Si 3i Atlas. And at last, nandiyan pa rin siya. Nasa tabi siya ng nasa tabi siya ngayon ng Haring Araw, Ano bang ginagawa diyan sa likod ng Haring Araw? Ang may mga may mga speculations, may mga hindi lang speculation kasi based na rin sa analysis ng mga astronomer. Parang nagiging mas active daw ngayon ng ating araw, habang nandiyan ng 3i Atlas. May mga nagbibiro tuloy, baka raw nagpapagas si 3i Atlas sa solar powered. Alright, ngayong gabi ito mga kaibigan, tayo ay magtalakay tungkol po rito. Magbigay po tayo ng mga opinyon ng ating mga mari nating insights tungkol dito sa 3i Atlas. Ang isa sa very controversial na spekulasyon ay baka raw ito'y sasakyan nga ho ng mga galactic beings from other star system, from other planets, at napasok sila rito sa ating solar system. Ngayon, ano ang dahilan? Yun, Alright, ipakilala po natin ating pong mga panauhin ngayon po gabi itong mga kaibigan sa ating programa. Sa kauna-unahang pagkakataon na sa ating studio, si Brother Salvi ng Spiritual Guide Philippines. Brother Salvi, welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello po. How are you, brother? Okay naman po. I'm fine. So magandang gabi. Mukhang fully recharged ka ngayon. Mukhang kagagaling mo sa 3i Atlas. Mukhang kabababa mo lang. Unang-una, ano ba ang masasabi mo sa kometang ito? Medyo iba yung energy niya sa akin. So, nakakaramdam din ako ng mga visit sa bahay. So, may mga sorry, sasabihin ko sana. Hindi, wag dala. May mga bumibisita sa iyo. Yes, nag-start to nung hindi pa ako totally nakakakuha ng download sa kanila. So, pero ang nararamdaman ko lang sa kanila is yung presence nila. Presence. So, simula kasi nung na dumating sila sa dito na nag-around na sila sa solar system natin. Nakaramdam na ako ng parang may nag-astral sa akin. So inaaurahan ko siya. Hindi ko siya maramdaman kasi iniisip ko, kakilala ko ba to? Baka may nagtitrip lang na kaibigan ko na sinisilip-silip, pero hindi. So nararamdaman mo presensya ng ibang entity sa lugar mo? Yes, tapos nagulat ako nung gabi na lumabas na yun sa news sa 3i Atlas. So yung pa lang ang nakaano ko sa bago kanila. pa lang lumalabas parang mayroon ng may paramdam na. Sandali lang, meron ka bang meron ka bang an experience with extraterrestrials, with galactic beings? Wala pa, ito pa lang yung first simula nung na-awaken ako. Alright. Yan marami pang sasabihin sa atin si Brother Salvi. Relax ka lang dyan, Brother Salvi. Babalikan kita. And of course, mga kaibigan, ating pong balikan ng ating mga kasamahan dito sa ating studio. Wala iba kundi po si Brother J ng Spiritual Guide Philippines. Kumusta ka na, Brother J? Mabuti naman po. Medyo may trangkaso ng konti. Medyo iba boses. Mukhang kasama yata yan sa mga adjustment. Mga transitions na nangyayari. Actually, nakakapekto sa atin itong nangyayari sa Haring Araw natin. Parang yung mga solar flares, saka yung CME ba yun? Yung coronal mass ejection, mukhang matindi rin ang epekto sa atin. Actually, hindi lang sa atin, kundi sa iba pang mga planeta sa ating solar system. Yes, po, kasama po yung lahat. Kasi
kasabay din natin sila nag-upgrade eh. Kaya kasama din tayo dito. Ayan. Alright, mamaya babalikan kita, Brother Jay. Ang katabi mo, batiin natin, papasukin natin si Brother CJ. Brother CJ, how are you? Hello po, magandang gabi po sa lahat. Abay, kumusta ka na? Ano naman nararamdaman mo sa ngayon? Sa ngayon po yung mga adjustments na ayun po yung mga nararamdaman ko as of now. Talaga. Yung mga head pressure, ayun po. Ayan. Mamaya paliliwanag sa atin na kung ano nga ba, bakit nga ba magkakaroon tayo ng ganito mga nararamdaman sa paligid, especially sa mga empath, sa mga nakakaramdam ng mga energy sa paligid. Yan. Ating mabalikan mamaya si Brother CJ. Atin ang papasukin ng ating nagbabalik ding bisita sa programa. Walang iba kundi si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Miss Marie Chris, magandang gabi sa iyo. Yes, good evening sa ating lahat, sa aking fellow guests dito sa studio at sa Zoom, at sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng Gabi ng Misteryo. Ayan. Meron bang download mula sa 3i Atlas? Hindi na ako makapaghintay. Ngayon na ba? Hindi, a part of that download na maaring nasagap mo. Actually, medyo biggie itong nasagap kong to, no? Kasi nakapag-remote viewing din ako, and then may channeling conversation din ako with some spirit guides who are willing to give some information about 3i Atlas. So, sinabi nila na itong mga beings on 3i Atlas, literally, they come in peace. We come in peace. Yeah, we come in peace. Come in peace. We come in peace. So, hindi talaga sila dapat katakutan. I think yung fear ng tao, yung survival instinct ng tao, yung nagsasabi sa reptilian mind nila na pwedeng magkaroon ng alien invasion. Pero sa totoo lang, yung invasion na mangyayari dito is not physical. It's not going to be war-induced. So, ang gusto nilang mangyari kasi is mag-evolve tayong lahat. Magkaroon ng unity in terms of species, races, and interspecies as well. So, dapat palang pasalamat tayo sa presence nila. Yes, that's true. And katulad din ng ating mga fellow guests, no, meron din ako mga nararamdaman na talagang physical manifestation din of an upgrade na nire-require din nila para makasunod tayo sa vibrational level ng mga beings on 3i Atlas. So, yan, may mga ganyan. Ako din, I actually feel a little bit na parang may trangkaso, pagod na pagod. Actually, same with Brother Salvi. Pagpasok pa lang nitong si 3i Atlas sa solar system, nagsimula na talaga makaramdam na parang araw-araw pagod ako kahit na the same lang naman yung effort ko for that day. Pero sa iba hindi na masyadong pinapansin. Akala normal na karamdaman dahil sa pagbabago sa ating klima, sa pagbabago sa ating kapaligiran. Yes. Pero meron palang ibang factor, Meron din. Kasi imagine niyo yung sound. Kasi 3i Atlas, meron din siyang binaburst na sound. Tapos at the same time, binabago din niya yung frequency ng Earth, yung Schumann resonance. So parang tayo, syempre, so kasama na rin ng planeta natin, sa ascension process. Everything is one in this ascension process. So si 3i Atlas, pinapabilis lang niya yon. Very interesting, Ayan. Mamaya, meron pang babanggitin si Miss Marie Chris. Ano lang yata yun, tip of the iceberg lang nung maaaring ibahagi sa atin ngayong gabing ito. And also, let's welcome sa ating Zoom si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, kumusta ka na? Brother Arvin, nandito ka na ba sa planet Earth? Yeah. I like that. Gusto ko yung boses mo para sa outer space. Ha? Brother Arvin. Kumusta ka na, Brother Arvin? Are you here? Yes po, opo. Yan na, dito na siya. Dito na. Welcome back, Brother Arvin. Yes, kumusta ka na? Na po. Opo, maraming po salamat. Magandang gabi po sa inyo, Brother Ray. Magandang gabi po kay Miss Marie Chris, kay Brother Salvi, kay Brother Jay, at kay Brother CJ.
alam niyo po hanggang ngayon, very, very controversial pa rin ang 3i Atlas at ang R2 Swan. Sa kayo nakakita, pag nagbukas ako ng FB, nasa feed agad po tungkol sa 3i Atlas, Anunnaki, Sumerian, tungkol sa mga alien, ganun din po sa TikTok at ganun din po sa YouTube. So meron po silang message na gustong ibigay po sa atin. Kung ano man po yung message, tama-tama po brother, 6 po tayo rito na magtatalakayan. Dito ho natin malalaman, base pa lang sa title, dapat po bang katakutan ang 3i Atlas? Mamaya po, kami bawat isa mag-share ng opinion. So sa mga makikinig, kayo na pong magsabi kung dapat po ba kayong matakot sa 3i Atlas. Pero ikaw, Brother Arvin, no, na gumawa ka rin ng yung remote viewing, and I think nakapag-astral ka ba para masilip man lang yung fifth dimensional reality nitong 3i Atlas? Okay. Dito, nag-conduct po ako ng remote viewing previous weeks po na nagkaroon po tayo ng ganitong program. Ang sabi po kasi dun sa 3i Atlas, nung pumasok po ako, dadaan lang naman daw po sila. May patutunguhan din naman sila. Hindi naman po sila mag-i-invade sa atin o may mga... Kasi sabi nila sa akin may mga kaibigan o mga kauri namin na nandyan na sa planeta nyo. So hindi na kami pupunta dyan. Dadaan lang kami. May patutunguhan kami. Tapos tinanong ko sa kanila, yung bang Arctus One kasama nyo? Ang sagot sa akin, hindi. Iba sila. Pwede mo silang patunguhan. Pwede mo silang puntahan. Tanungin mo sila kung sino sila at saan sila papunta. So nung pumunta naman po ako ng Arctus One, hindi ho ako pinatagal ng stay. Sabi sa akin, brother, hindi ka na namin patatagalin, nagmamadali kami. Yung astral body mo, hindi kakayanin ng speed ng travel namin, mabuti pa lumabas ka na. Yung pong huling message sa akin ng Arctus One. Mukhang mas stricto yata yung Arctus One kaysa sa 3i Atlas. Hindi. Yung ano lang po kasi, yung speed daw po kasi ng travel nila, hindi daw po kakayanin ng astral body ko. Kaya much better, lumabas na daw po ako. I see. So, winarning ka. Pero nakita mo ba yung mga beings nung gumawa ka ng yung remote viewing? Yes po, nakita ko. Doon po sa may 3i Atlas, 4 po sila. Pagdating naman po doon sa may Arctus One, 3 po sila. Yung 3i Atlas po, ang leader nila isang lalaki and then 3 babae ang nagpapatakbo nung spaceship nila. Whereas doon naman po sa Arctus One, 3 po silang lalaki. Yun nga lang po, hindi ko nakakwentuhan ng maayos kasi nga po, pinalabas na ako. Hindi daw kakayanin ng katawan ko yung astral body ko yung travel nila. Alright, so kasunod na aking tanong na yon, nakita mo yung mga itsura. Anong mga itsura? Made-describe mo ba? Yes, opo. Katulad po ng mga iniisip natin. Ganito po. Punta po tayo muna sa 3i Atlas. Upon remote viewing po, nakita ko po kasi sila, kulay green beings sila. Tapos matataas po sila. And then doon naman po sa may Arctus One, mga black hooded sila. Pero hindi po sila masasama. Kasi kung masama sila, in fact, hindi nila ako pinalabas Pinabayaan nila akong sumabay sa kanila Ay, tsaka nga ho pala, sabi sa akin ng Arctus One, papunta daw ho sila sa isang planeta na kung saan maraming distraction, maraming war, maraming mga hindi magagandang nangyayari. Kaya doon daw ho patungo sila at nagmamadali po sila. So, ibig sabihin sa Earth, magulong Earth ngayon. Ayun. So, parang... Maraming daw sila So parang marami na daw sila mga kaibigan dito kaya hindi daw nila kailangan pumunta rito. So dadaan lang sila. Baka magre-reinforce lang. Pero I think itong mga beings na nagpakita sa iyo, sila lang yung humarap sa iyo. Not necessarily na sila yung talagang kabuuan nung kung totoong sakay nitong 3i Atlas sa kanong Arctus One. Opo. Maaaring sila lang nakatoka sa iyo. Yes, representative lang po sila. At the same time, in fact, nagpapasalamat pa nga ako sa kanila Bakit? Kasi nakita ko po sila. It's a good thing na lumabas yung astral body ko through remote viewing. Nakita ko po sila ng malinaw. Nakausap ko naman po. Sana nga lang po kung makakakwentuhan ko ng matagal sila Kaso nga daw wala.
Bumabiyahe sila eh. Papunta ho sila sa isang planeta na kung saan daw sila kailangan eh. So, Sana nga ako, dito naman sana sa atin eh. sana man lang inaya mo magkape dito sa Earth, ha? Makapagkape-kape muna tayo. Kung pwede nga lang ho eh. Oo. Kung maiinom ho nila yung kape natin physically, sana lalo na yung kaping barako. Kaping barako. Pag natin marunin. Hindi na baka hindi na babalik sa pinanggalingan nila pag natikman nila yung kape barako natin dito sa Pilipinas. Ha? Oo naman. Talagang masarap ang kaping barako ng Batangas. Alaiyan eh. Salamat, Brother Alvin. Alam po ninyo, hinahaluan lang natin ng katatawanan. Pero actually, hindi naman kailangang matakot. Ako, ngayon pa lang sinasabi ko dun sa tanong natin kung dapat pa tayo matakot. Hindi po tayo dapat matakot. I think it's about time na magising-gising po tayo sa katotohanan. Now we have Galactic Brothers na talagang gustong tumulong sa atin sa ating evolution as human beings and ascension po ng ating spiritual aspect ng ating buhay. Alright, so now ay atin nang tanungin si Brother Salvi ng Spiritual Guide Philippines. So far sa ngayon dito nga napapalapit na rito hindi naman talaga makakalapit sa planet Earth ang 3i Atlas kasi sobra talaga siya malayo eh. Pero sabi nga nagkakaroon daw ng changes nung direction niya. Parang may nagmamaniobra nga dun sa sinasabing kometa. Although ang sabi ng mga ibang mga scientista, hindi lang kometa to. Kakaiba to dun sa normal na kometa. So sa ngayon, anong feeling mo? May mga downloads ka bang na-receive na marahil ay meron talaga silang mission sa atin dito sa solar system? Yes po. Based on my experience po kasi, wala naman po silang binigay na message sa akin. So, ang nangyari lang po kasi is they visit me because they know that I have a connection to them. So, they just said hi to me na hi, nandito kami. Hello, hi. So maybe in the future pwede nila akong pwede ko pa silang makontak. So yun lang ang pinahiwatig lang din nila sa akin kasi pero visually wala ka ba nakikita? Wala ka naman walang nagpakita sa iyo. Ang nagpakita lang kasi sa akin silhouette lang. Silhouette. Lang. So, awake ka or in astral plane? Awake. Okay. So I just see standing there. Talaga. Transparent. So may presence, meron ding silhouette being. Yes bro. At saka kaya din ako napasuot ng copper ring dahil din sa kanila. Kasi nung once na dumalaw sila sa akin, yung nangyari na sa katawan ko ay parang naglalabas na ako ng kuryente. So lumalakas na masyado yung frequency ko kasi I got a visit from them. So wala naman silang sinabing message sa akin. Pero wala ka namang naramdamang hostility. Hindi sila hostile. Hindi naman, wala naman parang I know na parang sila din yung nasa lineage ng ng soul ko. So parang ano bang ancestral extraterrestrial life mo? Inaano ko parang din eh. So inaalam ko pa lang din. Di pa masyadong binibigay sa akin yung ganung kasi kaka-awake ko lang din, kaka-start ko pa lang din ma-awake. So madami pa akong process na kailangan. Tama, kaya sila naman mag-guide sa'yo. Yes. Pero actually, ito mga kababayan, pinag-uusapan po natin ito, hindi lang po kami ang dapat na makaintindi po nito. Abay, dapat tayo din po, kasi we believe na tayo po narito po sa planet Earth. Parang, transition period lang natin itong ating buhay sa planetang ito. And based na rin sa mga experiences na iba't ibang mga taong nakausap na natin, since na ako personally nag-start tayo ng ganitong research since 1998 until now, ay talagang lumalabas na meron talaga tayong past lives sa ibang planets. At may mga sinasabi na rin po ang mga unang mga researchers, mga experts. Sabihin ko na lang si Professor Jimmy, based na rin sa kanyang pag-aaral, na talagang tayo dito sa planetang ito, meron tayong tinatawag na extraterrestrial lives dun sa mga past lives natin. Hindi lang tayo dito sa planetang ito
nabuhay kundi sa ibang planet. And sabi nga ng ibang mga nagpa-practice ng metaphysics, lahat tayo rito, karamihan daw tayo dito sa planetang ito ay mga alien. Hindi lang natin alam. Alright. Okay, so maraming salamat, Brother Salvi. Brother Jay, ikaw personally, kapag mayroon kang nasagap na mga messages from galactic beings, kasi masyadong mataas yung vibration nila, no? Especially kapag nasa 6th, 7th, o kaya upper 5th dimension hanggang 6th dimension. Anong ginagawa mo personally? Personally, nagme-meditate lang talaga ako. Ayun yung ginagawa ko. At para ma-receive din yung mga ibinabahagi nilang mensahe o wisdom. Pero kasi ako yung tao na hindi pala share ng mga message nila, sinasala ko muna ito. No? Pero pag magbabahagi ako ng message, is kailangan sa kaharap ko siya mismo. So, hindi ko siya pinopost sa social media. And then, naka-receive din ako ng message. Actually, nagkaroon na naman ako ng another visit. Nagkaroon ako ng... Sa astral? Astral, no? Alright. Nakita ko na isang parang crystalline spirit siya na puti, pure white na may halong rainbow. Pero wala siyang itsura. Pero figure siya ng tao. Malaki. And then... Gaano kalaki? Siguro about 12 foot. May matangkad. Ganun siya kalaki. Wow. Oo. And then, may message siyang ibinigay sa akin na meron pang, isa pang paparating in around 2028. No? Na ganito rin? Na ganito rin. Comet din? Yes. Kunwari comet. Kunwari comet. Sa 2028 is meron na another na parang magkakaroon ng another comet or another visitors na paparating sa atin. Isa lang din laging nila sinasabi sa huwag matatakot. It's a part of ascension, a part of healing for everyone. And also, may sinasabi sila na mag-focus tayo sa mas madali, no? Madaling way yung sinasabi nila is about shadow works. Mag-shadow works tayo. I-dissolve din natin yung mga tinatawag na illusions kasi hindi sila makakonect dahil nga sa mga illusions na nangyayari ngayon. Sobrang kapal na kasi ng collective energy na mahirap na magising ang tao sa sobrang kapal. Yun. So, yung siguro a quick explanation lang tungkol sa shadow works. Ano ba itong shadow works na binabanggit natin dito? Ang shadow works kasi ito yung pagbabalik tanaw sa mga painful experience natin, inner child problem, mga trauma natin sa buhay. Kasama dito yung relationship natin na kailangan natin i-healed ng paunti-unti. Hindi ito dapat binibigla kasi painful experience kasi ito. So, since papasok ang Mercury retrograde ngayon, so ayun yung magiging... papasok na rin pala. Ayun yung magiging pinaka-mirror o reflection ng bawat isa. So, kada nagsha-shadow works tayo at nalagpasan natin ito during retrograde, Mercury retrograde, so another retrograde is hindi mo na siya dadaanan. Actually, ang meaning talaga ng mga retrogrades na parang kailangang pinababalik sa atin yung past experiences natin. And we have to resolve any problem. Ipinapakita. Mas madali natin makita kasi baliktad yung andar niya. Iikot niya. Ayan. Salamat, Brother Jay. Namaste. Namaste sa iyo. Miss Marie Chris, so far, ano dapat ang lesson na matutuhan natin? Lalo na ngayon nandyan ng 3i Atlas. Kasi 3i Atlas, comet yan Pero based na rin sa mga experiences natin and we have metaphysical experiences, ano yung dapat nating tandaan at ano yung dapat nating gawin? Ang laging sinasabi ng guides ko sa akin about anything, no? It's always about love. Okay. So, bago lahat naman ng tao, no, kung may naririnig kang balita, ang first instinct mo is, okay ba ako dito? Magsusurvive ba ako sa ganitong sitwasyon? Natural yun kasi that's from the root chakra, the survival instinct of man. Okay. Kasi may flesh pa tayo, di ba? We are flesh, body and soul. So may flesh and merong mind. So, pero let's come back to exercising love.
pag meron kayong narinig na information na ganyan, wag impulsive yung reaction. Wag kayong maging reactive. Okay. The lesson is, close your eyes, balance out your breathing. Huminga ng malalim. Huminga ng malalim. Maramdamin nyo yung belly breathing. Ganyan. Oh. And then, tsaka nyo isipin yung balita. Ito bang balitang to? Feel it in your heart center. Ito bang balitang to makes me feel in danger? Oh. Ito bang balitang to is making me feel like progressive ang dating nito para sa akin at para sa lahat. So, para hindi maging reactive yung tao, always come back to the feeling of everything is about love. Dapat yun ang talagang main lesson dito. Huwag kayong maging reactive. I-center nyo yung sarili nyo. Actually, Use your breath, use your instinct, diba? Use your heart center. It's always about love. Actually, binabanggit mo, hindi lang ito nag-apply dito sa existence ng 3i Atlas or Yes. Artus 1. Sa pangkalatan, no? Yung Yes. mga daily issues natin. Kaya marami may mga bugnutin, maraming nag-aaway, maraming may road rage, may away politika. Yeah. Dahil nakakalimutang huminga ng malalim, nakakalimutang kumalma. Yes, very well. Oo. Kasi kapag may tension tayo, Oo. natatandaan ng cells natin yan eh. Nagiging stuck up tayong ganyan. Stiff, So after nun, Oo. sunod-sunod yun. Lahat na ng maririnig natin for the whole day, puro stress na yun. Oo. Diba? Tataas yung shoulders nyo, lagi na ganyan. Kaya tayo laging tense kasi we forget to breathe. Come down to center. O ngayon, diba? Paghinga nyo, ibaba nyo yung shoulders nyo. Consciously, habang nag-i-inhale ka, bumibigat yung shoulders, bumababa. Diba? Don't you feel better Relax, around your relax. neck? Yes, oo. Ganon. And then, feel it in your heart center. Nasa panganib ba ako? Sa balitang to, ito ba yung nagdadala ng panganib sa buhay ko at sa mga mahal ko sa buhay? Ba? Ganun yon. Wag, ano to, nakakatakot. Invasion. yan. Quick War, reaction ganun. agad. Oo. Yan. That's the main lesson there. Tama, no? So, after that, pag na-relax tayo, nakapag-isip tayo na malinaw. Tama. At na kung sakasakaling gusto mo nang magalit, hindi ka na magagalit. Kasi huminga ka na ng malalim eh. Di ba? Nakapag-isip ka na ng malinaw eh. Ha? Ayan, ako. Ha? Ayan ito po ang ating pinag-uusapan ngayon. Hindi lang po tungkol sa paranormal or metaphysics, kundi yung ating day-to-day life natin na nakakalimutan nating huminga. Definitely, pag nakalimutan nating huminga, deads tayo. Literally. O di ba? Literally yun. Kaya dapat lagi tayong humihinga para marerelax tayo. No? Of course, yes. Sabi ni Miko Baldo. So, do you believe in God? Yes, we believe in God. We believe in the Supreme Being, the Creator. Wala po tayong dito, walang specific na religion po yung actually, wala po kami binabanggit na religion. Ito po'y tayo as spiritual person, regardless. Labas muna tayo sa mga reliyong kinagisnan natin. Regardless anong reliyon po natin. Pag-usapan po natin yung spiritual aspect ng ating buhay. Ano po yung connection natin, relasyon natin sa mga beings, sa poong lumikha. Alright, salamat sa mga nakatutok po ngayong gabing ito. May binabangin si Antol. Hindi po kami si Antol. Si lang o yun. Sino ba Tom yun? Cruise. Si Tom Cruise lang. Ako, Katoliko pa hanggang ngayon. Although iba-ibang mga spiritual practices, sina Brother J. Shamanism, and also si Miss Marcris, she practices Buddhism. Ikaw rin, sa shamanic practice ka rin. Yung iba, wina-welcome natin lahat. So we engage into different spiritual practices. Kasi ako personally, lahat ng mga spiritual practices na ito ay isa lang po patutunguhan for our ascension and to our evolution as a human being. Alright, si Cyril Ramos, magandang gabi po sa inyo. Okay. Sige lang, nandiyan ka lang. Okay lang, makinig ka lang at tumutok ka lang. Ron Bustamante, magandang gabi sa iyo, Brother Ron. June Perez, June, good evening Sir Ray at sa Team Misteryo. Sana kung sakali man po na sila'y na magpakita sa atin, sana mabigyan na sila ng solusyon sa mga sakit na walang lunas tulad ng cancer at AIDS. May sagot ako dyan. Sige nga, Miss Maricris, pakisagot nga yan, yung tanong na yan.
maganda yung topic na yan, no? So, one of the recent days, nag-uusap kami ng spirit guides ko, and ako recently I lost one friend, no? Who passed away earlier this week. So tinanong ko siya, what's going on, kasi hindi lang siya yung naririnig ko na ganyan. So ang sabi niya sa akin is sa pagdating nitong 3i Atlas, no? Even ang start pa yan kay to Borisov and Oumuamua. Yeah. Yes. Pero yung dalawa, ano na yun talagang definitely sabi ng mga scientist, mga gumaganon lang, mga rock lang sa ano. Pero sabi ng iba, probe. Oo, diba? actually. Oo. So, ang sabi niya is, some people right now, kasi we're actually lucky, no? We're lucky kasi we're seeing we're encountering 3i Atlas. Nanggaling na sila dito, noon pa. Time name ng mga Anunnakis, ng mga early ang sabi ni, Sumerians. Kung maalala ko lang, nabanggit na rin to sa past na episode natin, si Israeli-American nuclear physicist ba to? Astrophysicist, si Abraham Loeb. Di ba? Si Avi Loeb. Yes, oo. Ang sabi niya, based sa kanyang pag-aaral. Ito, scientist na to, Ito raw, 3i Atlas, para sa kanya ay isang alien technology, and parang bumalik lang sa atin after 22,500 years. Yes. At tayong pinaka-last na visit nila. Yeah. Oo. So, kaya nga, going back to the topic, no, we're lucky kasi maabutan natin to Once in a lifetime. Ngayon, ito yung catch. People who are currently sick, physically, yung merong ganon, let's say cancer, heart issues, cholesterol, whatever, ganyan. Medyo mababa na kasi yung vibration nila. And with the coming of 3i Atlas, trying to induce humankind na tumaas pa further yung vibration, So, hindi tutulungan na kaya. Yes, hindi kaya ng bodies nila. Okay? Now, they need to be reborn. They need to be recycled para yung bago nilang flesh will become high vibrational. And then they can restart their missions again. Yes. So, ang sabi ng guide ko is, we have to die in order to upgrade the physical gear. So, tinanong ko siya in relation to that. Paano naman yun? Ano yun? Paano mabubuhay uli yun? Yung body natin. We have to first transition and then get reborn. Into another body? Into another body, yes. Okay. So, ngayon, tinanong ko siya, what about us that we are perfectly normal and healthy? Ano ang role natin dito? Anong kailangan natin gawin? Sabi niya, that is why you have to practice self-love. Eat well, sleep well, meditate, diba? Do the things that make you Mag-workout happy. ka? Mag-workout ka, correct. Get some sun. Okay. Diba? So, you have everything that you need in order to maintain your physical gear, which is your body, para hindi ka kagad ma-reborn. Diba? So, ngayon, balik tayo dun sa question ni listener, no? Sana daw makatulong si 3i Atlas sa ganun. Si John Perez. Actually, yun na yung way nila of helping. They are going to bring forward new technologies that will help kung sino man yung existing ngayon sa population ng mankind. But it's not going to happen for all kasi nga hindi lahat healthy yung physical gear. Okay, yun. Salamat, Miss Marie Chris. Brother Jay, workout daw. Opo. Hindi naman ibig sabihin na ganyan ang katawan mo kulang ka sa workout. O di ba? Marami kasing hinihigop Big bone lang daw. Actually, maraming pamaraan para makapag-exercise. Anyway, sabi ni Cyril Ramos, in fairness to this question, ito yung kanyang comment, no? Totoo naman, Idol Ray, ang mga alien or extraterrestrial, pero yung sabi nila nakausap nila, kalokohan na ho yun. Cyril, gusto ko lang sagutin yung binabanggit mo. Actually, yung mga extraterrestrial beings, of course, they can communicate with us literally. Kasi may mga pinapadala na mga nagpiping na yung mga messages . Di ba nagpadala tayo ng message to outer space, tapos parang may naka-receive. Ito yung binabanggit din ni Dr. Loeb. Na parang nag-ping back sila sa atin, kaya nandito sila. Parang uy,
meron pa pala tayong pupuntahan. Yung planet Earth pala, hindi no, dapat puntahan natin para gano'n, kaya bumalik sila dito. Anyway, yung communication, actually, they don't communicate through mouth. They communicate telepathically. Ano ho? Now, I think it's about time for us to learn how to communicate using our mind. Not just itong bibig natin. That's telepathy. Telepathy is proven ng mga scientists na po yan. Based na rin sa paliwanag ni Professor Jimmy. Yung ano lang, simple na meron kang naalalang kaibigan na matagal mong hindi nakakausap. Kumusta na kaya si ganito? Let's say sabihin natin mga 5 years mo hindi nakakausap. Maya-maya bigla siyang tatawag. Mayroon ka marireceive na tawag from an unknown caller. Tapos sinagot mo. Oy, ako si ganito, naalala kita. Bigla kang tumawag. Yun po yung example ho ng telepathy. Nag-send ka ng telepathic message dun sa kaibigan mo, which is may connection sa iyo psychically, kaya nag-message back siya sa iyo. Isa pa yung mga animals na lang natin, di ba nasa animal communication ka? May time na hindi kasi natin pinapansin yung gustong sabihin sa atin ng mga animals. Pero if we try to huminga tayo malalim, maging kalmado tayo, mag-relax tayo, marireceive natin yung kanilang messages telepathically. Papasok na lang sa isip natin. Akala natin na tayo lang nakapag-isip, pero sila nag-inject nung message na yon telepathically. Ayan. So yun po yung the way they communicate with us, itong mga beings na ito, telepathically. Ayan. Hindi mo naman kailangang maging telepath, pero normal na sa atin yun na telepath tayo eh. We are telepath. We are telepath. Di ba, Brother CJ, telepath ka rin? Oo po, actually, yung isang example dun yung bigla ko na si Brother CJ. Meron isang example, yung kay Ate Marie Chris na bala ko siya i-add sa Facebook. Then, the moment na i-add ko siya, bigla siya nag-add. Siya yung nag-add. Yun na lang. Yun na lang, di ba? Sorry naman. Sa mga social media, yung mayroon kang naalala na, sandali, parang hindi ko yata nakikita to. Baka pwedeng i-add niya ako. Opo. O bigla may mag-a-add. That's telepathy. Opo. Hindi natin pinapansin, akala natin coincidence. But it is not coincidence. Di ba, Brother Arben, ikaw, kumusta ka na? Ha? How do you communicate with your friends? Telepathically ba? Okay. Hindi. Kung telepathy ho kasi, Brother Ray, ito, sample lang ho, it has been happening to me many times. May kinakanta ho ako dito sa isipan ko eh. And then after a minute, biglang may tao dyan sa paligid ko, bigla na lang kakantahin yung nasa isip ko. Sabi ko, ang galing naman nito. Lalo na po, ganito po ako sa nanay ko, sa asawa ko, sa anak ko, sa mga kapatid ko. Kumakanta lang ako dito. Tapos magugulat ako, all of a sudden, bigla nilang kinakanta ngayon through mouth. Sabi ko, ang galing naman nun. Doon ko nang na-prove ang telepathy. Telepathy nga yun. So, kumakanta ka sa isip mo, tapos bigla nilang nasagap. Actually, yes, correct po. Kung mayroon tayong psychic connection sa kung sino, family natin, mayroon tayong psychic connection, mas malakas ang telepathic communication eh. O, diba? Ikaw, Brother Jay, kamusta ka naman? How do you communicate with other beings? Through meditation ng pag-connect ko sa kanila. Na magagawa yan pag-relax yung body natin at yung isipan natin. Kaya doon tayo nakapag-communicate. So, I suggest na maging open pa tayo pagdating sa ating paniniwala, para mas mabuksan yung mga abilidad natin, lalo yung telepathic. Kailangan open natin yung mind natin at yung heart natin. Kasi matagal na itong gusto nilang gawin sa atin eh. Kumakatok sila eh. Pero sinasara natin. Pagbuksan natin sila. Sa ngayon kasi masyado tayong literal, masyado. Kung ano nakikita natin, yun ang totoo. Kung ano natatouch natin, yun ang totoo. Yun ang totoo. But in fact, yung di natin nakikita, akala natin hindi totoo. Brother Salvi, paanong ma-advise mo sa ating mga kababayan dito sa pinag-uusapan? I think ito yung pinaka tampok na lesson na dapat nating matutuhan sa lahat. Bukod sa binabanggit ni Miss Marcus na love,
yung we should learn how to use our telepathic ability. Sa akin kasi ang telepathy ko minsan is yung pag kunwari may kailangan ako na ano nga ulit yung kailangan kong gawin sa ganito, tapos magugulat na lang ako, minsan may dadaang tao tapos sasabihin may nag-uusap na dalawa, tapos yung pinag-uusapan nila Yun na yung answer. yun na yung answer sa kailangan ko. Oo, di ba? Yun yung isa sa Tapos telepathy. sabihin ng iba, coincidence. Yes, Oo. pero ikaw deep inside mo, yun yung sagot na kailangan mo eh. Mhm. So that's the universe saying na tinetelepathy ka din ng universe. Correct. So minsan sa radio, sa music, minsan kung ano yung nararamdaman mo, magugulat ka, di ba? Sa I TikTok. think we should be sensitive sa mga ganyan, mga subtle Yes. messages. From, Ayun na yun. Hindi lang siguro from galactic beings, kundi but lalong-lalo na sa atin, we know na meron tayong mga guardian angels, no? So paano makapag-communicate sa ating mga guardian angels natin? Through meditation po. Through meditation and also telepathy. Yes. Di ba? Kapag hindi pa natin nakuha sa telepathy, papakita na tayo sa billboard yung mga words. Oo, yeah. Di ba? totoo yan. Nagiging mas literal. Oo. Tsaka kaya kasi sila, yung iba, kaya nahihirapan sila kasi yung frequency nila dahil mababa, yung mga normal na people. Mhm. Masyadong mababa kasi bawat tao kasi may kanya-kanyang taas ng frequency yan sa katawan natin. Oo. So may mga matataas na frequency, may mga mabababa din. So yung mga mabababa, hindi nila gaanong na-interpret yung message. Oo. So kailangan natin mag-tune in. So kailangan natin mag-meditate, magpataas ng vibration sa sarili natin. Tsaka natin sila magko-connect. Doon tayo magko-connect Oo. sa ganung frequency. So Ngayon, yung iba hindi makagets, yung iba nagigets. Alright, Miss Maricris, paano daw ang pamaraan para ma-enhance natin ang ating telepathy? Well, para na tayong sirampla nito kasi sasabihin ko lang din mag-meditate. Apat na tayo. Meditation. Sabi no? mag-meditate. Yun lang ba ang way to enhance telepathic ability? Hindi. Marami naman ding different ways, no? Pero kasi akala ng iba pag sinabing meditation, nakapikit lang tapos walang ginagawa. It's not all that. Mga ganun pa nga. Not all the time. There is walking meditation, there's singing meditation. There are different kinds. Merong tactile, merong audible, merong visual, ganon. So, maraming ways to meditate. Hindi lang yung parang mga nakikita nating cliche na nakaganon, tapos naka-cross-legged. It's not all that. Actually, ang meditation, tinuturo din to sa simbahan. Di ba? Prayer is a form of meditation. Yes, oo. When we pray yung Holy Rosary, it's meditation. Yeah. Diba? But it's also audible at the same time kasi ang prayer, actually yung prayer na tinuro ng Catholic Church is very powerful. Why? Number one, it's tactile, may hawak ka may rosary, 'di ba? May beads. Number two, there's a prayer. The prayer constitutes as a mantra that you repeat over and over. Yes. 'Di ba? And then visual din siya kasi nakikita mo gumagalaw ka dun sa pag-move ng beads ng rosary. 'Di ba? So when people say na hindi sila nagme-meditate kasi it invokes the devil or antichrist, that's wrong. Mali. Oo, totally mali. So, 'yun, hindi lang yung meditation na nakapikit yung nag-work. Kasi kasi meditation is only a first step para ma-open mo yung feelings mo sa subtle energies around you. Sa sarili mong energy, sa energy ng katabi mo, sa energy ng halaman, sa energy ng pet mo. Ganun yon. Meditation kasi is silencing the monkey mind, yung noise sa loob ng utak ng tao. So if you have other means to silence your brain waves, then you can do that. Halimbawa, swimming. Pwede ka mag-meditate sa habang swimming? Yes, very much, yes. Paano yun? Diba? Kasi yung slush ng tubig, pag lumalangoy ka, that's very meditative. That's why people are attracted to the beach, to the seawater. It's because of that. It brings your brain waves down. Iba, nakaka-relax. Yes, yun. Actually, nakaka-relax. Sabi nila, nakaka-relax dito. Diba? When you are relaxed, mas sensitive ka sa energy sa paligid mo. Ayan. Si Brother Jay. Tsaka kung babalikan natin yung Bible, di ba may mga propeta doon na nakikipag-connect. Yung Panginoon is also a telepathy.
nakikipag-usap ang Panginoon through telepath sa mga prophets, sa kaya mga may inuutusan sila na ganito yung gagawin nyo. Yes. Kaya exist na talaga noon pa ang telepathy. Oo. Yun. So, hindi lang ngayon, no? Yes. Oo. Dati pa yan. Kung hindi tayo maniniwala, Biblia na, nandun na, nasa Bible na. Oo. Yun. Ayun. Salamat, Brother Jay. Brother CJ, mayroon kang idadagdag? Meron po. Actually, regarding sa telepathy kasi invisible siya, hindi siya nakikita di po ba? If you are a Christian or whatever your religion is, you believe in something supreme higher power. Pero hindi siya nakikita. Pero you believe. You believe in Holy Ghost. You believe in Holy Spirit. Naniniwala ka doon, but that is invisible. Pero sa signal, sa Wi-Fi, di ba po ba? Oo nga. Oo. Should you believe the Wi-Fi? Hindi mo naman siya nakikita. Hindi mo na nakikita kasi waves yun eh. Opo. Energy waves. Alright, so Miss Mary Chris, anything na pwede pang idagdag tungkol sa 3i Atlas? Meron ka bang na-receive pa na latest lang? Kung may latest. Yan, this is a sign of telepathic communication. I was telling him that I have something important to say. Yes, nasagap natin yun. Thank you. See? Akala natin coincidence lang. Oo, pero hindi. Yes. Kasi marunong tayong makinig sa mga subtle cues. Yan. So, yung information na na-receive ko is, so again, babalik lang tayo, no? Ang talagang main goal ni 3i Atlas is to promote unity, 5D awareness, 5D consciousness para sa lahat. So, unity. Ngayon, with unity comes breaking down walls in between countries, in between governments. Walang division. Walang division. So, ang gusto nila is ma-promote yung oneness sa lahat. To consider everyone as people of Earth. People of Earth. Yes, people of Earth. We are Unite. We are Parang ganon. one. Yes, as Earth inhabitants, di ba? So, animals, One people. planet, one Exactly. One consciousness. Oo. So Oneness. ngayon, how are they going to do that? How? So like others have already mentioned, and ito scientifically na mention na rin na hindi maglaland si 3i Atlas. Dadaanan lang niya tayo By December, palabas na siya dun sa kabilang side, right? So mali yung pananakot ng iba dyan, lalo na yung mga nagbablog dyan na mayroon daw alien invasion. May invasion po, pero hindi po yung disastrous invasion na nakikita nila sa mga movies, no? Oo nga, parang excited sila magkaroon ng alien invasion Walang War of the Worlds, walang Dark Skies, walang Skyline. Walang ganon. Walang Star Wars. Diba? So, yung way nila of coming here is, one, they're already here. Two, some more are going to come in as walk-ins. To inhabit bodies that are... Ready ka ba magpa-walk-in, CJ? Hindi, teka lang. Time first. Hindi ganon. Hindi ba ganon? They're going to walk in to bodies who are in near-death situations. They will take over. Pwede. Take over the physical body. Pwede mangyari yun. Yes. And then the next thing is... kaya lang, siyempre, ang tanong ko lang doon, maputulan kita, Miss Mar, paano yun kung masyado nang mahina yung katawan nung... Hindi na nila magagamit yun. They have to choose another one. Okay. Kasi katulad nga nung binanggit sa akin ng spirit guide ko, di ba, na kapag mahina na yung physical gear, we have to be reborn. So, kung ganon daw yung isa sa mga approach that they will come in here. Okay. So, may mga NDE people, ganyan. So, number 1, nandito na sila. Number 2, they will walk into some bodies that are available to them. Number 3 is seeding. Seeding? Seeding, yes. As in, medyo physical to. As in, they will copulate with some of our women. What? Yes, because they need to Oo, kaya nga Exactly like that. So, maaring ito nga yung, kasi may mga theory na itong mga ito ay mga ancient aliens. Sila yung mga nagtayo ng mga pyramids and other monolith and stargates sa planet Earth. Yeah. So, the reason why they need to do that, tinanong ko rin yan kasi medyo na parang wow. So, tinanong ko, bakit seeding? Bakit like that, no? Ang sabi is, there is no, right now, 2025, there is no guarantee that we can have a united world
with leaders of different perspective and different beliefs. Okay. So they have to instill yung genetic composition nila into us so that we will evolve further into better human beings given mga 30 to 50 years from now. So meaning yung mga magiging future leaders, Yes. yung mga hybrid. Yes. So yun. And then finally, Kailan ba yun? I cannot 50 say, years in the future? that. Or 100 years? I can't say the timeline kasi yun lang Oh. ang sinabi. So maybe kung mga ilang taon na yung mga ipapanganak by then, sila na. Pero yung last, ito yung last, this is, and I think this is the most important. Okay. Revelation yan Heralds. Heralds. Heralds are us. So what Heralds we are are doing the- right now, we are heralds. Heralds are yung mga binivisit nila, like Brother Salvi, si Kuya Jay, di ba? Yung mga binivisit nila, yung mga kinakausap nila to receive messages. Mga channels. Mga channels, mga psychics, mga telepaths, ganon. Heralds are also another way for us to increase vibration of people so that we can evolve into a better species in the future. Salamat po. So, yun. Salamat po. Thank you, Miss for Mary Grace. listening. Saan ka raw pwedeng matungayan, lalo na isa kang animal communicator? Ito yung favorite kong part. Ako po ay isang animal communicator. Ito po yung Facebook page ko, /the.voiceless.whispers. Ayan, salamat, Miss Mary Grace. Brother Salvi, thank you again sa iyong ibinigay sa amin na oras ngayon. Thank you po. Saan ka raw pwede matungay? Ano bang ginagawa mo so far? Ako po ay isang healer. Healer ka rin? Yes po. Ano, nagre-reiki ka ba? Or? Before ma-awaken po ako, I was a combat healer. Yung pasampahan po. Saan paano yun? Yung pag may mga nakukulam. Warrior ka? Spiritual warrior yes, ka pala? I was a combat healer. Yung mga nakita nyo po sa Facebook na iniipitan sa paa. Yeah. Nasa frontline ka? Yes po. I was a So you combat deal healer. with demons? Yes. Wow. Pero nung na-awaken na ako, medyo naglaylo na yung pagiging combat healer ko. Mas naano na yung pagiging babaylan, yung mga ancestor. Upgraded ka na raw pag ganun. Ancestor healers ko na nasa line ng Pero actually, DNA di ko nang binabang hindi upgraded yung mga healers natin. Actually, yun ang mission pa rin naman nila hanggang sa ngayon. Yes po. To counter itong nasa dark side. Yes. Ayan. Salamat, Brother Salvi. Thank you po, thank you. Brother Jay, muli maraming salamat sa iyo. May mga events ba ang Spiritual Guide Philippines in the future? Maybe next month magkakaroon po kami ng ceremony. Ayun. So yun po yung magiging another upgrade na naman na mangyayari. Yung ayahuasca? Yes. Alright. Marami ito rin. Ano ba yung ayahuasca? Ayahuasca is a plant medicine na nanggagaling po ito sa Peru. Journey yan. Yes, journey. Spiritual journey. Yun. So hindi lahat pwede dito. May calling ito. Tama. I agree with that. Yeah. Anyway, maraming salamat, Brother Salamat Jay. po. Brother CJ, namaste sa iyo. Maraming salamat. Namaste po. At may idadagdag din po ako from our topic na dapat ba tayo matakot sa 3i Atlas or alien? Fear is the only thing that we must fear except God. I like that. Salamat. Kay God lang po dapat tayo matakot. And how do we do that? Thank you. To live righteously. Yan. Do it right. Opo. And why we should fear another or any species if we are the most highest creation of God. Yan. Yun lang po. Magandang gabi. Napaka-wise man itong si Brother CJ ngayon. Umakyat ba ito sa Mount Sinai? Hindi po. Kasalanan ni Osho. Salamat, Brother CJ. Brother Arvin, maraming salamat sa iyo. Ano bang ginagawa mo sa karaw? Pwedeng ma-contact for any spiritual advice? Opo, maraming po salamat, Brother Ray. Ang sa akin lang po, dudugtungan ko rin po yung sinabi ni Brother CJ, huwag po tayong matakot sa bali-balita na tungkol sa alien invasion nitong 3i Atlas. Kasi yun parang lang meron tayo ngayon di ba? Yung dapat ba silang katakutan? Ang sagot po, hindi. Bakit? Fear is only created by ignorance. Kaya maging open po tayo, magtanong po tayo, magsaliksik po tayo, magbigay po tayo ng time
para mag-research. Pag magtatanong ho, wag mo tayong mahiya. Magtanong tayo, totoo ba to o hindi? Dapat ba itong katakutan o hindi? Dito sa Wag mo tayong programa mahiya. natin. Para na rin po sa inyo yan. Tama. Sa inyong kaalaman. At saka nga po pala, Brother Ray, no, October 24. Oh. Happy birthday po sa aking nanay, Maria Rosana Oy, happy Capasilio. birthday, Nay! Mandaluyong City. Wow! Opo, nandito po kami sa... Kasama Happy po birthday namin po. siya kasi ngayon dito sa hotel. Ba? Birthday ho niya kasi. Tapos kakanta mo siya mamaya. Tapos, kinantaan na ho namin. Ito kinanta nga ho, na. dinala ko nga ho itong instrument. Kakanta ka rin ngayon sa Misteryo Musika. Kasunod na. Pwede rin no. Wala akong problema. May pagsimba. Oh. Kung pagsimbahan, meron po akong baon. May bala po ako. Yes, sige, Opo. sige. Brother Arvin. Opo, happy birthday din po kay Fernando Pineda ng Cabiao, Nueva Ecija at the late Mr. Franklin Guerrero ng Makati City. Happy birthday din po sa inyo. Yun lang po. Maraming po salamat. Thank you so much. And also maraming salamat sa ating mga nakatutok, si Jose Bartolome, si Miggy Villa, maging si Miko Baldo, Dolores Macalinaw, maging si Sandy. Ayan. Salamat po sa inyo. Diyan lang po kayo. Kami magbabalik mga kaibigan sa programang Misteryo Musika. Pilipinas ang oras, 11:09 ng gabi. Sa ika-86 na taon ng kauna-una